Magandang araw mga kaibigan. So, as announced, ngayon daw, April 28, magsisimula na ang bentahan ng murang bigas sa Visayas. Ito ngayon, ang pagkakaintindi ko rin, kaya napili ang Visayas dahil marami daw stock na bigas sa mga NFA warehouses sa Visayas. Yan ang isang dahilan bakit napili. So okay, kung may stock, kailang nung una, hindi naman rice producing region ang Visayas. Ang alam kong maraming bigas is Central Luzon. Pwede rin sa somewhere in Ilocos region sa may Cagayan ata. But Central Luzon, then Mindoro, yun ang alam, and then Bukidnon, marami ring bigas sa Bukidnon. Yun yung mga areas na alam ko na rice producing areas na pwedeng makapag-supply ng bigas. Ang Visayas, Cotabato, yes, marami. Visayas, alam ko mahina ang production ng bigas. Sabi nila, marami daw stock sa NFA warehouses, kaya doon manggagaling ang ibentang murang bigas. Ito ngayon, mayroong post na nabasa ko, Randy Mielabu, sabi niya, and how much will the government cost in transporting that rice to the Visayas? It is the people's money just to fulfill a promise. Ay nako, ang bigas pala na ititinda ng mura sa Visayas manggaling sa Luzon. Ito, balita sa Manila Times, isiner ni Randy. Manila Times, Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel has ordered the National Food Authority to move its stocks to the Visayas for the pilot implementation of 20 per kilogram rice program this week. Gagastos pa tayo mga kaibigan para lang matupad ang 3 taon nang nakatiwangwang na ipakong promesa, 20 pesos per kilong bigas. Ipapatupad na namin. Yehey! Kailang manggaling para sa Luzon. Sinong gagastos pag biyahe? Sasakay mo yan sa barko? Tayo pa rin. Ang galing ng administrasyon ito. Ito, basahin natin. Sa Manila Times. Na balita, NFA told to move rice stocks to Visayas. Saan manggaling? Sa Mindoro. Okay. Na-assign po ako sa Mindoro na 2009 to 2014. Tagal-tagal. Talagang abundansya ang bigas dyan. Pag rice harvest na, mga kaibigan namin, General, kunin mo na yung bigas mo dito. Nako, dinurado pa. Ang sarap. Isa sa mga unforgettable experience ko, yung nasayin ko, Mindoro. Murang bigas, ang daming prutas, tapos isda, ganun din. So, galing pa ng Mindoro, ano ba yan? Agriculture, basahin ko ha. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel has ordered the National Food Authority to move its stocks to the Visayas for the pilot implementation of 20 per kilogram rice. Ito ang sabi ni the Secretary, it will take several weeks to transfer tens, hundreds of thousands of 50 kilogram bags of rice from NFA warehouses, particularly from Mindoro, to various parts of the Visayas. Klaro, galing pala ng Mindoro. Akala ko maraming aning bigas naka-stock sa mga NFA warehouses sa Visayas. Grabe. Ito. Moving 40,000 sacks of rice from Mindoro to Cebu, for instance, could take up to a month, said NFA Administrator Larry Lacson. Okay, so
Last week, the NFA had a buffer stock of 378,150 metric tons. Its highest. Wala lang. Basta, may mga stock daw sa Bisaya, siguro kulang. So, kailangan pa nila imported rice from Mindoro. Ay, nako. So, magkano ang gastos? Sinong gagastos? Tayo pa rin. Para lang matupad ang promesa ng isang kandidato na ako nung una, naniwala ako na kaya. What I mean yung kaya, yung dahil nagawa ng amay. Matatandaan ko na yung Masagana 99. Talagang masagana, maraming ani to a point na nag-e-export tayo ng bigas panahon ng Marcos Sr. Matanda, college namin, kumuha ka ng agriculture. Sa State College namin sa La Union, ang mga classmate namin noon, mga Thailander, may Vietnamese pata. Nag-aral sila ng rice production technology sa atin, specifically Los Baños. Tayo noon ang tinitingala. Vietnam, Cambodia, Thailand. Tayo ang nagturo panahon ng Marcos Sr. So dahil maganda ang governance panahon ni Marcos Sr., kaya abundansya ang bigas natin noon, tayo ang nagbebenta palabas. So akala ko, nung kampanyahan, nung 2022, nung sinabi na 20 pesos per kilong bigas, kaya nating ipababa, sabi ko pwede. Basta gawin nila yung ginawa ng Marcos Senior Administration, pwede. Lalo na meron tayong magaling na undersecretary sa DE noon, si Yusek Sebastian. Scientist ito. Awarded siya sa Vietnam dahil itong si Yusek Sebastian natin, scientist ito director ata ng PhilRice, siyang nagturo ng Vietnamese government paano mag-produce ng maraming rice. Kaya, ang Vietnam ngayon, successful, nag-i-export ng bigas. Bumibili tayo. Pilipino ang nagturo. Kaya natin. Anong nangyari? Nag-resign. Napilitan nag-resign si Yusek Sebastian dahil sa hindi magandang pamamalakad. So, paano pa tayo makaproduce ng maraming bigas para maipababa? Wala na. Anong ginawa? Naipababa nga ang presyo ng bigas, kailang highly subsidized. Abnormal na presyo. Hindi nyo pwedeng maipagmalaki na naipababa nyo ang presyo ng bigas dahil pera pa rin ng taong bayan ang ginamit nyo isubsidize para ipababa. Dapat ba yan ipagmalaki? To me, never. Nakakaya nga. Tapos itiniming pa panahon ng eleksyon. Tapos ngayon, lumalabas, galing pa ng Mindoro ang bigas, itra-transport sa Visayas, dagdag gastos. Okay. Palakpakan naman natin ang administrasyon. So, anyway, sana magbenta na kayo ng murang bigas kasi kailangan din ng mga kababayan natin ng mura. So, bumili lang kayo sa Visayas. So, hanggang kailan ito tatagal? I don't know. Sinong magbabayad? Taong bayan pa rin. May pagmalaki ba ng tataas ba ang rating ng administrasyon? Depende na sa inyo. Baka lalong bababa ang rating niyo. Kasi hindi nyo naman maluloko ang taong bayan. Matang-mata na ang taong bayan. Nakikita na nila ang mga tunay na motibo ng mga programang ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Upod ni ang natabangan na magyero. So ako silang bisitahon. Ayo! Maayong udto. Oo. Oo, sige. Ug karon mao na ni ang nahatag sa ila nga yero. So nakaatop na gid sila. So nindot na gid nga tan-awon. Nakon,
So karon unsa imong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga yero ug karon maayo na ang inyong atop? Nagpasalamat ko sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Og sa nag-sponsor ani nga matagaan mi kay para dili na mi maulanan. Og nang hinaot usab ko nga dagan pang matabangan kay dagan pa ang nanginhanglan. Og dili pud mi makabalay kung wala mi na tagaan ani kay karon nga panahon lisod jud kaayo. Munang nagpasalamat jud ko kay naay nag-sponsor ani nga siya gyud ang gihikap sa Ginoo nga siya mohatag sa amo og yero. Mm. Og salamat jud kaayo. Sige, salamat.